Ang tawa ng isang bata. Iyon ang unang maririnig mo sa pagdating nila Lyra Reyes at ng kanyang 5 taong gulang na anak sa San Celestina. Isang tawang matamis at walang muwang, parang musika na sumasabay sa ihip ng mainit na hangin ng probinsya. Dahan-dahan lang, Maya, anak, sabi ni Lyra, isang pilit na ngiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi habang pinagmamasdan ang anak na masayang tumatalon-talon sa maalikabok na daan. 5 taon. 5 taon na ang lumipas mula nang huli niyang matapakan ang bayang ito. Wala namang gaanong nagbago. Ang mga bahay ay ganoon pa rin, ang simoy ng hangin ay pamilyar pa rin. Ngunit para kay Lyra, lahat ay iba na. Bawat sulok ay may dalang alaala, at bawat alaala ay may kasamang kirot. Huminto sa pagwawalis ang ilang mga kababaihan sa di kalayuan. Ang kanilang mga mata ay tila mga panang matatalim, sabay-sabay na tumama muna kay Lyra, at pagkatapos ay bumaba sa maliit na batang kasama niya. Narinig niya ang mahihinang bulungan, parang mga bubuyog na umuugong. Si Lyra ba yan? Ang tagal na wala eh. Sino nang kasama niya? Anak niya. Tignan mo ang mukha ng bata, parang pinaliit na eh. Automatikong humigpit ang hawak ni Lyra sa kamay ni Maya. Naramdaman niya ang pamilyar na paninikip ng dibdib, ang lamig na gumapang sa kanyang batok sa kabila ng tirik na araw. Ito na nga ba ang sinasabi niya? Ito ang dahilan kung bakit ayaw na niyang bumalik. Mama, look! Butterfly, sigaw ni Maya, ang mga matay nagniningning habang itinuturo ang isang dilaw na paru-paro. Pilit na umiti si Lyra. Ang ganda, anak. Hinila niya ng marahan ang anak palapit sa kanya. Tara na, malapit na tayo sa bahay ni Aling Nena. Ang kanilang paglalakad ay tila isang prosesyon na sinusundan ng mga mapanuring mata. Bawat tingin ay parang isang paghatol. Bawat bulong ay parang isang dagok. Alam na alam niya kung ano ang nasa isip nila. Ang itsura ni Maya. Ang mga mata, ang ilong, ang paraan ng pagngiti nito lahat ay isang paalala ng isang pangalan na isinumpa ni Lyra na kakalimutan. Ang pangalan ng pamilyang nagmamay-ari ng kalahati ng San Celestina. Ang pangalan ni Marco de Villa. Lyra! Iha, ikaw na nga! Isang pamilyar na boses ang pumutol sa mga bulungan. Mula sa isang maliit na sari-sari store, lumabas si Aling Nena, ang tanging tao sa bayang ito na itinuring niyang kaibigan. Ang mukha nito'y puno ng gulat at saya. Aling Nena, sagot ni Lyra, bahagyang guminhawa ang kanyang pakiramdam. Naku, ang tagal mong nawala. At sino itong anghel na kasama mo? Tanong ni Aling Nena, ang tingin ay napunta kay Maya na nahihiyang nagtago sa likod ng kanyang ina. Si Maya po, anak ko. Ngumiti si Aling Nena, ngunit nang muli niyang sinulyapan ang mukha ni Maya, bahagyang nawala ang ngiti sa kanyang mga labi. Isang tingin ng pag-aalala ang pumalit dito. Hinila niya si Lyra sa isang tabi. Bakit ka bumalik, iha? Mahinang tanong nito. Alam mo naman ang mga tao dito. Mabilis kumalat ang balita. Wala na po akong ibang mapupuntahan, Aling Nena. At para na rin po makapagsimula ulit, sagot ni Lyra, kahit alam niyang hindi ka panipaniwala ang sarili niyang mga salita. Umiling si Aling Nena. Mag-iingat ka, iha. Lalo na ngayon. Malapit nang ikasal si Marco de Villa. Baka maging komplikado ang lahat. Ang pangalan na yon. Biglang bumalik ang lahat. Ang ilaw ng entablado, ang ingay ng mikropono, ang daan-daang pares ng mga matang nakatitig sa kanya. Nandoon siya, nakatayo, isang hamak na estudyanteng scholar, habang si Marco de Villa, ang presidente ng Student Council, ay walang awang dinuduro siya sa harap ng lahat. Ang mga scholarship na tulad nito ay para sa mga may potensyal, ang bawat salita ni Marco ay parang sampal, hindi para sa mga pabigat sa lipunan na walang ibang ginawa kundi magkamali. Ang kahihiyan. Ang sakit. Ang mga luhang pilit niyang pinigilan. Iyon ang gabi na tumakas siya. Iyon ang gabi na nagbago ang lahat. Mama, pagod na po ako. Ang maliit na boses ni Maya ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Yumuko si Lyra at hinaplos ang pisngi ng anak. Ang lahat ng takot at sakit ay biglang nawala, napalitan ng isang matinding pagmamahal na kayang harapin ang lahat. Pasensya na, anak. Halika, doon ang bago nating bahay. Sa maliit na bahay na inupahan nila, habang mahimbing na natutulog si Maya, pinagmasdan ni Lyra ang payapang mukha nito. Hinaplos niya ang buhok ng anak, ang maliliit nitong kilay, ang ilong na hindi maikakailang kopya ng sa lalaking iyon. Paano nangyari? Bakit?
Ang tanging naaalala niya sa gabing iyon ay ang sobrang sakit at pagkalito. Isang bagay lang ang sigurado. Poprotektahan kita, bulong ni Lyra sa natutulog na anak. Kahit anong mangyari, hindi ko hahayaang saktan kanila. Hindi ko sila hahayaan. Sa labas, isang ugong ng makina ng sasakyan ang biglang pumunit sa katahimikan ng gabi. Isang tunog na hindi nababagay sa simpleng lugar na yon. Isang tunog ng karangyaan at kapangyarihan. Kinabahan si Lyra. Sumilip siya sa bintana. Isang pamilyar na itim na sasakyan ang nakaparada sa tapat ng kanilang bahay. Bumukas ang pinto sa driver's side. Unang bumaba ang isang pares ng mamahaling sapatos na katad, pagkatapos ay ang isang matikas na tindig na matagal na niyang sinubukang kalimutan. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Dahan-dahang itinaas ng lalaki ang kanyang ulo, at ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa dilim. Ang mukha nito ay walang emosyon, ang mga mata ay nanlilisik, at ang panga ay mariing nakatiim. Malamig na parang yelo. Si Marco de Villa. Nandito siya. Nasa kalagitnaan ng isang mahalagang usapan si Marco de Villa nang tumunog ang kanyang cellphone. Ang pangalan ng event coordinator para sa kasal nila ni Isabel ay kumikislap sa screen, ngunit ang isip niya ay nasa tawag na natanggap niya ilang minuto lang ang nakalipas. So, Marco, what do you think? Classic white roses or something more exotic like orchids? Tanong ni Isabel habang nakatingin sa isang mamahaling katalog. Enan? Kahit ano. Kahit ano nang gusto mo, okay lang sa akin, sagot ni Marco, ang boses ay wala sa sarili. Ang boses ng kanyang katiwala ang umuulit-ulit sa kanyang isipan. Sir Marco, si Lyra Reyes po bumalik. May kasama siyang bata. Sir, pasensya na po pero kamukhang-kamukha niyo po noong bata kayo. Isang kasinungalingan. Isang malaking kalokohan. Iyon ang unang pumasok sa isip niya. Pagkatapos ay napalitan ito ng galit. Isang nag-aalab na galit na nagsimula sa kanyang dibdib at mabilis na umakyat sa kanyang ulo. Paano siya nagkaroon ng lakas ng loob na bumalik? Matapos ang 5 taon? At ngayon, may dala-dala pa siyang sandata, isang bata, para sirain ang buhay na maingat niyang binuo. Marco, are you even listening? Naiinis na tanong ni Isabel. Sorry. May emergency lang sa company, pagsisinungaling niya. Mabilis siyang tumayo. I need to go. We'll talk later. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Isabel. Mabilis ang kanyang mga hakbang palabas ng restaurant, ang isip ay isa lang ang tinatakbo. Kailangan niyang makita. Kailangan niyang patunayan sa sarili niya na isa lang itong masamang biro. Ang marangyan niyang sasakyan ay tila hindi bagay sa makipot at maalikabok na kalye kung saan nakatira si Lyra. Huminto siya sa tapat ng isang maliit na paupahang bahay na halos guguho na sa kalumaan. At doon, sa bintana, nakita niya ang anino ni Lyra. Bumaba siya ng sasakyan, ang bawat hakbang ay mabigat sa galit. Walang katok-katok, dire-diretso siyang pumasok. Anong ginagawa mo dito? Iyon agad ang bungad niya. Ang boses niya ay malamig at matigas. Napaatras si Lyra, gulat. Ngunit hindi takot. Iyon ang mas lalong nagpagalit kay Marco. Ang paraan ng pagtingin nito sa kanya, na para bang siya pa ang may karapatang magalit. Bumalik ka para ano? Para guluhin ako. Para sirain ang pangalan ko, sunod-sunod niyang tanong. Sabihin mo sa akin, magkano? Magkano ang kailangan mo para umalis at huwag nang magpakita sa akin kahit kailan? Nanatiling tahimik si Lyra. Ang kanyang katahimikan ay parang gasolinang ibinuhos sa apoy ng galit ni Marco. Sumagot ka, sigaw niya. Akala mo ba matatakot mo ako sa kung anumang plano mo? Akala mo ba maniniwala ako sa... Hindi niya natapos ang sasabihin. Mula sa likod ng saya ni Lyra, isang maliit na ulo ang sumilip. Isang pares ng malalaki at bilugang mga mata ang tumitig sa kanya, mga matang puno ng takot at pagtataka. Natigilan si Marco. Para siyang tinitingnan ang sarili niya sa isang lumang litrato. Ang hugis ng mukha. Ang pilyong ngiti na pilit itinatago. Ang lahat. Biglang humina ang kanyang mga tuhod. Ang galit na kanina'y nag-aalab ay biglang napalitan ng isang kakaibang pakiramdam. Isang pagkalito na hindi niya maintindihan. Nakita ni Lyra ang pagbabago sa kanyang mukha. At sa unang pagkakataon, nagsalita ito. Ang boses niya ay mahina ngunit matatag. Hindi lahat ng nakikita mo ay totoo, Marco. Ang mga salitang iyon ay lalong nagpagulo sa isipan niya.
Anong ibig niyang sabihin? Sa di kalayuan, sa loob ng isa pang sasakyan, pinagmamasdan ni Isabel Gonzales ang lahat. Nakita niya ang pagdating ni Marco. Nakita niya ang tensyon sa pagitan nila ni Lyra. At higit sa lahat, nasulyapan niya ang batang nagtatago sa likod ng babaeng iyon. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang puso, kasabay ng isang maitim na determinasyon. Nag-init muli ang ulo ni Marco. Hindi niya matanggap ang pagkalitong nararamdaman. Kailangan niyang bawiin ang kontrol. Umalis ka sa bayan na to, mariin niyang sabi, ibinalik ang lamig sa kanyang boses. Bigyan mo ako ng isang araw. Bukas, alis ka na kasama. Yang bata. Naiintindihan mo? Tinalikuran niya si Lyra, hindi na hinintay ang sagot. Mabilis siyang naglakad pabalik sa kanyang sasakyan, ang puso niya'y kumakabog ng malakas. Nang makapasok siya sa loob, isinandal niya ang kanyang ulo sa manibela. Napapikit siya ng mariin. Ligtas na siya sa tingin ni Lyra, pero hindi siya ligtas sa sarili niyang isipan. Ang imahe ng bata. Ang mga mata nito. Paulit-ulit na bumabalik. Umuusig sa kanya. Hindi, bulong niya sa sarili. Hindi pwede. Ngunit isang tanong ang patuloy na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, isang tanong na unti-unting dumudurog sa pader ng kanyang pagtanggi. Posible ba? Anak ko nga ba siya? Nakita ni Isabel Gonzales ang lahat mula sa tinted na bintana ng kanyang mamahaling kotse. Nakita niya ang pagdating ng sasakyan ni Marco. Nakita niya ang galit sa bawat hakbang nito papasok sa sirasirang bahay na yon. Hindi niya narinig ang kanilang pinag-usapan, pero nabasa niya ang lahat sa marahas na kilos ng kanyang fiancé. At nang lumabas ito, ang mukha ni Marco ay hindi na lang basta galit. Mayroon ng bahid ng pagkalito. Ng gulat. Isang malamig na takot ang gumapang sa puso ni Isabel. Hindi ito takot na baka iwan siya ni Marco. Ito ay takot na baka masira ang lahat ng pinagplanuhan niya, ang lahat ng inaasahan sa kanya ng pamilya niya. Ang kasal na ito ay hindi lang tungkol sa pag-ibig, ito ay isang pagsasanib ng dalawang makapangyarihang pamilya. At ang babaeng iyon, si Lyra Reyes, at ang batang daladala nito, ay isang bombang anumang oras ay maaaring sumabog at wasakin ang lahat. Kinagabihan, sa mansyon ng mga De Villa, hinarap niya si Marco. Saan ka galing kanina? Tanong niya, sinisikap na gawing kalmado ang kanyang boses, na para bang nag-aalala lang siya. May inasikaso lang. Work stuff, mabilis na sagot ni Marco, umiiwas ng tingin. Work stuff. Marco, nakita kita, pag-amin ni Isabel. Nakita kitang pumunta sa bahay ng babaeng yon. Natigilan si Marco. Humarap ito sa kanya, at nakita ni Isabel ang inis sa mga mata nito. It's none of your business, Isabel. I handled it, eh. You handled it, mapaklang umiti si Isabel. How? You are looking like you've just seen a ghost. Marco, anong totoo? Totoo ba ang sinasabi ng mga tao? Yung batay. Wala yon. It's a lie, putol ni Marco sa kanya, ang boses ay bahagyang tumaas. Tapos na ang usapan. Huwag mo nang palakihin pa. Ang pagtanggi ni Marco, ang pag-iwas niya, iyon ang nagsilbing kumpirmasyon para kay Isabel. Mayroon siyang itinatago. At kung hindi ito idadaan ni Marco sa tamang paraan, siya ang gagawa ng paraan. Kinabukasan, nag-iba ang kanyang estratehiya. Ang galit ay pinalitan niya ng isang peking ngiti. Ang pagdududa ay ibinalot niya sa kunwaring pag-unawa. Nagdala siya ng isang malaking paper bag mula sa isang mamahaling toy store at nagtungo sa tinitirhan ni Lyra. Kumatok siya ng marahan. Nang bumukas ang pinto, isang gulat na Lyra ang sumalubong sa kanya. Isabel, sabi ni Lyra, halatang nagtataka. Ngumiti si Isabel ng matamis. Hi, Lyra. Sorry kung naabala kita. Pwede ba tayong mag-usap? Woman to woman. Walang nagawa si Lyra kundi papasukin siya. Agad na naamoy ni Isabelle ang kahirapan sa loob ng bahay, amoy ng lumang kahoy at alikabok. Taliwas na taliwas sa kanyang mundo. Para sa anak mo, sabi ni Isabel, iniaabot ang paper bag, nakita ko siya kahapon. She's a very cute girl. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Lyra, ngunit tinanggap pa rin nito ang regalo. Mula sa silid, lumabas si Maya, naakit sa tunog ng bagong laruan. Habang abala si Maya sa pagbubukas ng kahon na naglalaman ng isang manika, pinagmasdan ni Isabelle ang bata. Ang puso niya ay tila pinipiga. Totoo nga.
Ang mga mata, ang buhok, ang hubog ng labi lahat ay may bakas ni Marco. Alam mo, Lyra, panimula ni Isabelle, ang boses ay malambing at puno ng simpatsya. Nandito ako hindi para manggulo. Nandito ako para tumulong. Naririnig ko ang mga usapan sa buong bayan. Masakit para sa'yo at nakakasira rin ito sa amin ni Marco. Gusto ko lang malaman ang totoo para matigil na to. Gusto kong malaman ang totoo para mapatunayan ko ang kasinungalingan mo at maitapon kita palabas ng buhay namin, sabi ng isang boses sa isip niya. Wala po kayong dapat alalahanin, mahinang sagot ni Lyra. Habang nagsasalita si Lyra, ang mga mata ni Isabel ay naglilibot. Naghahanap. At doon, sa ibabaw ng isang maliit na mesa, nakita niya ang kanyang pakay. Isang suklay. Isang murang plastik na suklay na may ilang hibla ng mahabang itim na buhok at ilang hibla ng mas maikli at mas manipis na buhok ng bata. Naku, natapunan ko yata ng tubig ang bag ko, sabi ni Isabel, sinadyang itumba ng bahagya ang kanyang baso. Pwede bang makahingi ng tissue o basahan? Nang tumalikod si Lyra para kumuha ng pamunas, iyon na ang pagkakataon ni Isabel. Kasing bilis ng kidlat, dinampot niya ang suklay, hinablot ang mga hibla ng buhok, at mabilis na isinilid sa isang maliit na plastic ziplock na inihanda na niya sa kanyang bulsa. Pagbalik ni Lyra, umiti lang si Isabel na para bang walang nangyari. Salamat, Anya. Sige, aalis na rin ako. Pag-isipan mo sana ang sinabi ko. Para na rin sa kapakanan ng anak mo. Paglabas niya ng bahay at pagsakay sa kanyang kotse, doon lang niya inilabas ang hiningang kanina pa niya pinipigilan. Nawala ang peking ngiti. Ang pumalit ay isang malamig at kalkuladong determinasyon. Inilabas niya ang maliit na plastic bag mula sa kanyang bulsa at tinitigan ang mga hibla ng buhok na nasa loob. Ito na ang kanyang sandata. Ito na ang katapusan ni Lyra Reyes. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagdial ng isang numero. Hello? Ramirez, sabi niya sa kabilang linya. It's Isabel Gonzalez. Yes. I have the sample. I need the results as soon as possible. And doctor, make sure this is strictly confidential. Ibinaba niya ang tawag. Tinitigan niyang muli ang ebidensya sa kanyang kamay. Isang ngiting mapang-asar at puno ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. Tingnan natin kung makakatakas ka pa, Lyra. Ang pagbisita ni Marco ay nag-iwan ng unos. Ang pagbisita ni Isabelle ay nag-iwan ng lason. At ang mga bulungan sa labas ay tila mga pader na unti-unting lumalapit para ipitin si Lyra. Nang umagang iyon, habang nagwawalis siya sa kanilang maliit na bakuran, isang grupo ng mga kapitbahay ang hindi na nag-atubiling magtanong. Lyra, iha, totoo ba? Tanong ng isa na may pilit ng ngiti. Ang sabi-sabi kay Marco de Villa raw ang batang yan. Napatigil si Lyra sa pagwawalis. Humigpit ang hawak niya sa walis tingting. Pinilit niyang umiti pabalik, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Magandang umaga po sa inyo. Iyon lang ang sinabi niya bago mabilis na pumasok sa loob ng bahay, dala-dala ang bigat ng kanilang mga mapanuring tingin. Isinara niya ang pinto at isinandal ang likod dito, napapikit ng mariin. Ang bawat tanong, bawat tingin, bawat bulong ay parang tornilyong paulit-ulit na ipinipihit sa kanyang isipan, pilit na binubuksan ang isang bowl ng alaala na matagal na niyang ibinaon. At sa katahimikan ng kanyang munting sala, bumalik ang lahat. 5 taon na ang nakalipas. Ang mga ilaw ng entablado ay nakakasilaw. Ang bulungan ng mga tao ay parang isang malaking alon na handa siyang lamunin. Nakatayo siya sa gitna, isang estudyanteng scholar na napagbintangan sa isang pagkakamaling hindi niya ginawa. At sa harap niya, hawak ang mikropono, ay si Marco de Villa. Ang kanyang boses, na pinalakas ng sound system, ay umalinggaw sa buong auditorium, malamig at walang awa. Ang mga scholarship na tulad nito ay para sa mga may potensyal, deklara ni Marco, ang bawat salita ay parang suntok sa sikmura ni Lyra. Hindi para sa mga pabigat sa lipunan na walang ibang ginawa kundi magkamali. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang kahihiyan ay isang kumot na bumalot sa buo niyang pagkatao. Narinig niya ang tawanan ng ilan. Ang bulungan ng iba. Ang gusto lang niya ay maglaho, lamunin ng lupa. Hindi na niya hinintay na matapos ang seremonya. Tumakbo siya. Tumakbo siya palayo sa mga ilaw, palayo sa mga mapanghusgang mata, palayo sa malamig na boses ni Marco. Ang mga luha ay malayang bumuhos mula sa kanyang mga mata, nilalabo ang kanyang paningin.
Natagpuan niya ang sarili sa isang madilim at tagong hardin sa likod ng gusali, isang lugar na bihirang puntahan ng mga tao. Doon, sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, napaupo siya sa damuhan at humagulhol ng walang tunog. Ang sakit. Ang pakiramdam na wala kang halaga. Iyon ang bumabasag sa kanyang puso. Huwag kang umiyak. Isang boses ang bumasag sa kanyang pag-iisa. Isang boses na pamilyar. Sobrang pamilyar. Napaangat siya ng tingin. Sa dilim, isang anino ang nakatayo sa harap niya. Ang hubog ng katawan ang tindig si Marco. Ang unang reaksyon niya ay takot at galit. Tatayo na sana siya para tumakbo ulit, ngunit may isang bagay na pumigil sa kanya. Ang mga mata. Hindi ito ang malamig at mapanghusgang mga mata na tumitig sa kanya sa entablado kanina. Ang mga matang nakatingin sa kanya ngayon ay iba. May lungkot. May sakit. May pag-unawa. Dahan-dahan itong lumuhod sa harap niya. Inabot nito ang isang panyo. Ang kilos ay alanganin, maging ang kamay ay bahagyang nanginginig. Tanggapin mo na, sabi ulit nito, ang boses ay mahina, isang bulong lang. Kinuha niya ang panyo. Sa pagkalito at sobrang sakit na nararamdaman, hindi na niya alam ang isipin. Bakit siya nandito? Para pagtawanan siya ulit. Pero ang mga mata nito ay nagsasabi ng ibang kwento. Ang mga sumunod na sandali ay malabo na sa kanyang alaala, parang isang panaginip na pilit niyang binubuo. Naaalala niya ang bigat ng kamay nito sa kanyang balikat, isang dampi na hindi marahas, kundi nagbibigay ginhawa. Naaalala niya ang init ng katawan nito nang gabayan siya nito sa isang mas tagong upuan. Naaalala niya ang pakiramdam na sa unang pagkakataon sa gabing iyon, may isang taong nakakita sa kanyang sakit. At pagkatapos blanko na. Ang natitira na lang ay ang pakiramdam ng kahihiyan sa kinabukasan, ang desisyong umalis, at ang sikretong unti-unting nabuo sa kanyang sinapupunan. Mama. Ang boses ni Maya ang nagpabalik kay Lyra sa kasalukuyan. Nakatayo ang anak sa harap niya, ang mga matay nagtatanong. Okay ka lang po? Ngumiti si Lyra at niyakap ang anak. Okay lang si Mama. Pero hindi siya okay. Ang alaala ay mas lalong nagpagulo sa kanya. Paanong ang lalaking walang awang yumurak sa kanyang pagkatao sa harap ng maraming tao ay ang siya ring lalaking nagpakita ng kakaibang kabaitan sa dilim? Isa ba yung pagkukunwari? Isang laro? Bakit hindi niya matandaan ng malinaw? Isang katok sa pinto ang muling pumutol sa kanyang pag-isip. Si Aling Nena may dalang isang maliit na bayong ng gulay. Kumusta ka, iha? Tanong nito, ang mga matay puno ng pag-aalala. Huwag mo nang intindihin ang mga tsismosa sa labas. Umupo si Aling Nena sa tabi niya. Nakita nito ang pagkalito sa mukha ni Lyra. Alam mo, iha, sabi ni Aling Nena, 5 taon kang nawala. Maraming nangyari. Pero isa lang ang hindi ko makalimutan. Ang gabing iyon. Nakita kitang tumatakbo. Nakita ko rin si Marco sa entablado. Pero huminto si Aling Nena na para bang may inaalala. May isang bagay na hindi tama. Tumingin si Lyra sa matanda, naghihintay. Tinitigan siya ni Aling Nena ng diretsyo sa mata, at binitiwan ang isang tanong na yumanig sa buong mundo ni Lyra. Sigurado ka ba na si Marco ang kasama mo ng gabing iyon? Ang hapunan nila ni Isabelle ay dapat sanay tungkol sa mga bulaklak, sa listahan ng mga bisita, sa mga maliliit na detalye ng kanilang nalalapit na kasal. Ngunit para kay Marco, ang lahat ng iyon ay inday lang sa kanyang tainga. Ang mamahaling pagkain sa kanyang harapan ay walang lasa. Ang isip niya ay nasa isang maliit na bahay sa kabilang dulo ng San Celestina. Ang mga mata ng bata. Ang mga matang iyon. Marco, nandito ka ba talaga? Muling tanong ni Isabelle, ang boses ay may bahid ng inis. Kanina pa ako nagsasalita dito. Sorry, sagot ni Marco, pilit na ibinabalik ang sarili sa mamahaling restaurant. May iniisip lang. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Isabelle, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Well, baka ito na ang solusyon sa malalim mong iniisip. Mula sa kanyang Hermes bag, isang puting business envelope ang inilabas niya. Dahan-dahan, na para bang isang mahalagang alas sa laro ng baraha, inilapag niya ito sa gitna ng kanilang mesa. Napatingin si Marco sa sobre. Walang nakasulat. Simple. Malinis. Ngunit alam niya kung ano ang laman nito. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Ano yan? Tanong niya, kahit alam na niya ang sagot.
Ang katotohanan, simpleng sagot ni Isabel. Para matapos na ang lahat ng hula-hulaan. Para matahimik na tayong lahat. Ang mga kamay ni Marco ay tila may sariling isip. Kinuha niya ang sobre. Ang papel ay malamig sa kanyang nanginginig na mga daliri. Dahan-dahan niyang pinunit ang dulo. Ang tunog niyon ay parang napakalakas sa biglang tumahimik na mundo sa paligid niya. Inilabas niya ang isang nakatuping papel. Opisyal. May logo ng isang laboratorio. Ang kanyang mga mata ay mabilis na hinanap ang mga salitang mahalaga. Ang mga pangalan. Lyra Reyes. Maya Reyes. Marco de Villa. At sa ibaba, sa ilalim ng mga numero at teknikal na salita, naroon ang konklusyon. Nakabold. Hindi maikakaila. Probability paternity, 99.9%. Ang ingay sa paligid ay biglang nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagkabog ng sarili niyang dibdib, isang dagundong na tila gustong kumawala. 99%. Siyensya na ang nagsalita. Hindi na ito tsismis. Hindi na ito haka-haka. Ito ay isang katotohanan na nakasulat sa itim at puti. Pilit niyang binalikan ang gabing iyon 5 taon na ang nakalipas. Ang gabing pinahiya niya si Lyra. Naaalala niya ang galit niya. Naaalala niya ang kasiyahang naramdaman niya nang makita niya itong tumatakbo. Pero pagkatapos noon blanko. Isang madilim na butas sa kanyang alaala. Paano? Paanong nangyari ang isang bagay na ganito kahalaga nang hindi man lang niya natatandaan? Marco Lee. Ang boses ni Isabel ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Ang kamay nito ay nakapatong na sa braso niya. Ang dampi ay hindi nagbibigay ginhawa, ito ay isang pag-angkin. I'm sorry, sabi ni Isabel, ang boses ay puno ng peking awa. I'm here for you. Malalampasan natin to. Pero ang mga mata nito ay nagsasabi ng iba. May tagumpay sa mga matang iyon. Kailangan mong ayusin to, Marco, pagpapatuloy nito. Bago pa lumaki. Bago pa malaman ng pamilya ko, ng pamilya mo. Give her what she wants. Bayaran mo siya. Paalisin mo siya. For us. Ang mga salita ni Isabel ay pumapasok sa isang tainga niya at lumalabas sa kabila. Ang tanging umuukil-kil sa kanyang isipan ay ang mga numerong iyon. 99.9%. At ang imahe ng isang batang babae na may mga matang katulad ng sa kanya. Tumayo siya bigla. I need to go, sabi niya, ang boses ay paos. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Isabel. Iniwan niya ito sa mesa, kasama ang hindi pa nababayarang bill at ang mga pangarap nitong unti-unting gumuho. Nagmaneho si Marco ng walang patutunguhan hanggang sa natagpuan niya ang sarili sa pamilyar na madilim na kalye. Huminto siya sa tapat ng bahay ni Lyra. Pinatay niya ang makina. Doon siya nanatili sa loob ng sasakyan. 1 oras. 2 oras. Ang tanging ilaw ay mula sa bintana ng bahay ni Lyra at sa dashboard ng kanyang kotse. Ang galit niya ay nawala na. Ang pagtanggi niya ay nadurog na. Ang natira ay isang nakakabinging pagkalito at isang mabigat na pakiramdam na hindi niya panaramdaman kailanman. Pananagutan. Siya. Si Marco de Villa. May anak. Isang anak sa babaeng minsan niyang niyurakan. Ang buong buhay niya ay perpektong nakaplano. Ang negosyo, ang kasal, ang kinabukasan. Ngayon, ang isang pirasong papel na hawak niya ay may kakayahang sirain ang lahat ng iyon. Tumingin siya sa papel na nasa passenger seat. Pagkatapos ay tumingin siya sa bintana ng bahay. Hindi na niya kayang magtago sa loob ng kotse. Hindi na niya kayang takasan ito. Bumuntong hininga siya ng malalim. Ang bigat ng buong mundo ay tila nasa kanyang mga balikat. Dahan-dahan, binuksan niya ang pinto ng sasakyan. Ang katahimikan ng gabi ay binalot siya. Bawat hakbang niya palapit sa pinto ay parang isang hakbang patungo sa isang bagong buhay na hindi niya pinili. Huminto siya sa harap ng pinto. Itinaas niya ang kanyang kamay. Ang dating matatag at makapangyarihang kamay ng isang de Villa ay nanginginig ngayon. Nanginginig ang kamay, kumatok siya sa pinto. Ang katok sa pinto ay hindi malakas, ngunit para kay Lyra, ang tunog niyon ay kasing lakas ng isang kulog na yumanig sa buo niyang bahay. Nakatayo lang siya, hindi gumagalaw. Ang puso niya ay kumakabog ng napakabilis na para bang gusto nitong tumakas mula sa kanyang dibdib. Alam niyang si Marco iyon.
Sino pa ba? Ngunit iba ang bigat ng katok na ito. Hindi ito nagagalit. Hindi ito nagmamadali. Ito ay alanganin. Huminga siya ng malalim, pinatatag ang sarili. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto at binuksan ito. Ang Marco de Villa na nakatayo sa harap niya ngayon ay iba sa Marco de Villa na sumugod sa kanyang bahay noon. Wala na ang nanlilisik na mga mata. Wala na ang nakatiim na panga. Ang nakikita niya ngayon ay isang lalaking pagod, gulong-gulo, at tila pasan ang buong mundo sa kanyang mga balikat. Walang nagsalita sa kanila. Ang katahimikan ay puno ng mga tanong na hindi masabi. Pagkatapos, iniabot ni Marco ang isang puting sobre. Nag-aalangan na tiningnan ito ni Lyra, pagkatapos ay tumingin siya sa mga mata ni Marco. Ano to? Tignan mo, iyon lang ang naisagot nito, ang boses ay paos. Kinuha ni Lyra ang sobre. Ang mga kamay niya ay bahagyang nanginginig. Pamilyar ang pakiramdam ng papel, opisyal. Pumasok siya sa loob, iniwang bukas ang pinto para kay Marco. Hindi niya alam kung bakit, pero pakiramdam niya ay kailangan nilang harapin ito ng magkasama. Sa ilalim ng mahinang ilaw ng kanilang sala, pinunit niya ang sobre. Inilabas niya ang papel. Isang resulta mula sa isang end laboratory. Ang mga mata niya ay mabilis na naglakbay sa mga salita, sa mga pangalan, hanggang sa narating niya ang huling linya. Probability paternity, 99.9%. Nabitawan niya ang papel. Ito ay lumipad pababa, umikot-ikot sa hangin, bago tuluyang lumapag sa sahig. Ngunit ang mga numero at salita ay tila nakatatak na sa kanyang isipan, nag-aapoy. 99.9%. Isang katotohanang hindi kayang pasinungalingan ng kahit na anong pagtanggi. Ang tanong ni Aling Nena ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Sigurado ka ba na si Marco ang kasama mo ng gabing iyon? Ang alaala niya ng isang lalaking may malulungkot na mata, ng isang dampi na hindi marahas. Paano? Paanong nangyari ito? At pagkatapos, isang malamig na realisasyon ang tumama sa kanya. Isang realisasyong mas masakit pa kaysa sa resulta mismo. Isang laro. Lahat pala ay isang laro. Ang lalaking nagpakita ng kabaitan sa kanya sa dilim ay isang pagkukunwari lang pala. Isang paraan para makuha ang gusto niya mula sa isang babaeng wasak na wasak at gulong-gulo ang isip. Pagkatapos, kinabukasan, nagpanggap siyang walang nangyari. Nagpanggap siyang walang maalala. 5 taon. 5 taon siyang nagpanggap. Ang sakit na naramdaman niya sa entablado noon ay bumalik, ngunit mas matindi. Double. Triple. Dahil ang kahihiyang iyon ay sa harap ng maraming tao. Ang kahihiyang ito ay sa pagitan lang nilang dalawa, sa isang sagradong sandali na ginawa niyang isang kasinungalingan. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Sunod-sunod na pumatak ang mga luha sa kanyang pisngi. Napaangat ang tingin niya kay Marco. Nakita niya ang pagkagulat at pagkalito sa mukha nito. Sinungaling ka, bulong niya, ang boses ay basag at puno ng sama ng loob. Lahat pala kasinungalingan. Hindi na niya kailangan ng paliwanag. Ang ebidensya ay nasa sahig na. Ang katotohanang matagal niyang tinakasan ay narito na. Lyra, ay hindi ko Nauutal na sabi ni Marco. Hindi ko matandaan. Maniwala ka. Huwag, putol niya, umiling-iling habang patuloy na tumutulo ang kanyang mga luha. Huwag ka nang magpanggap pa, Marco. Please. Tama na. Tumingin si Marco sa kanya, ang mukha ay puno ng sakit at pagsisisi. Sorry. Ang salitang iyon. Ang simpleng salitang iyon ang tuluyang dumurog sa puso niya. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tawang walang saya, puno ng sakit at kabiguan. Sorry, muli niyang sabi, hindi makapaniwala. 5 taon, Marco. 5 taon kong dinala ang sikretong ito. 5 taon kong tinanong ang sarili ko kung paano at bakit. Pinalaki ko siyang mag-isa, sa takot, sa kahihiyan, tapos ang isasagot mo lang sa akin ay sorry. Bawat salita niya ay may diin, bawat salita ay patalim na ibinabalik niya sa lalaking nasa harap niya. Akala ko kahit sandali, akala ko totoo yung kabaitan na pinakita mo sa akin sa hardin. Yun pala, bahagi lang din ng laro mo. Ang galing mo, Marco. Ang galing mong artista. Pinahanga mo ako, sabi niya, ang sarkasmo ay tumutulo mula sa kanyang boses. Hinawakan ni Marco ang kanyang braso. Lyra, please. Pakinggan mo muna ako.
Marahas na iwinaksi ni Lyra ang kamay nito. Huwag! Huwag mo akong hahawakan, sigaw niya, ang boses ay basag na. Bumalik ka doon sa entablado kung saan mo ako pinahiya. Iyon ang totoong ikaw. Hindi itong nagpapanggap na nagsisisi. Itinuro niya ang pinto ng kwarto kung saan natutulog si Maya. Ang anak ko, ang anak mo, bunga siya ng isang kasinungalingan. Isang panloloko. At habang buhay, yan ang dadalhin niya. Yan ang ibinigay mo sa kanya. Walang maisagot si Marco. Nakatayo lang siya roon, nakayuko, talunan. Ang kanyang katahimikan ay mas malakas pa kaysa sa kahit anong pag-amin. Para kay Lyra, ito ang huling pako sa kabaong ng kanyang tiwala. Biglang tumunog ang cellphone ni Marco. Ang ingay niyon ay marahas at nakakabingi sa loob ng kanilang maliit at tensyonadong sala. Tiningnan niya ang screen. Nakita ni Lyra ang pagbabago sa mukha nito. Ang pagkalito ay napalitan ng takot. Mama, bulong ni Marco sa sarili. Hindi niya sinagot ang tawag. Pinatay niya ito. Ngunit huli na ang lahat. Ang balita ay nakalabas na. Mas mabilis pa sa apoy na kumalat ito sa buong San Celestina. Ang katotohanang nakasulat sa papel na nasa sahig ay isa ng buhay na tsismis na naglalakbay sa bawat kabahayan. Isang malakas na kalabog ng pinto ng sasakyan sa labas ang nagpatigil sa kanilang dalawa. Kasunod nito ay ang tunog ng mga paang may otoridad na naglalakad palapit sa kanilang bahay. Isang anino ang tumakip sa bukana ng pinto. Isang babaeng matangkad, nakasuot ng eleganteng bestida, ang buhok ay perpektong nakaayos, at ang mga alahas ay kumikinang kahit sa dilim. Ang kanyang mukha ay malamig, ang mga mata ay matalim, at ang kanyang presensya ay nagpabigat sa hangin sa loob ng buong bahay. Si Donna Eliana de Villa. Ang ina ni Marco. Hindi siya kumatok. Hindi siya nagbigay galang. Pumasok siya sa loob na parabang pag-aari niya ang lugar. Ang mga mata niya ay mabilis na sinuri ang kahirapan sa paligid, mula sa mga lumang upuan hanggang sa nagkupas na pintura, at ang kanyang mga labi ay bahagyang kumibot sa pagkasuklam. Pagkatapos, ang malamig niyang tingin ay dumapo kay Lyra. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa, na parabang isa siyang dumi na kailangang walisin. Hindi man lang nito sinulyapan ang sariling anak na nakatayo sa tabi. Ikaw pala si Lyra Reyes, sabi ni Donna Eliana. Ang boses niya ay kalmado, ngunit ang lamig niyon ay kayang magpayelo ng dugo. Walang emosyon siyang lumapit, huminto ilang talampakan lang mula kay Lyra. Tinitigan niya ito ng diretsyo sa mata, ang tingin ay puno ng pamamaliit at kapangyarihan. Ano ang kailangan mo? Tanong niya, ang bawat salita ay mabagal at may diin, para layuan mo ang anak ko. Walang nagawa si Marco nang basta na lang siyang kinaladkad ng kanyang ina palabas ng bahay ni Lyra. Ang bawat hakbang niya ay mabigat, hindi dahil sa pagtutol, kundi dahil sa bigat ng kahihiyan at pagkalito. Iniwan niya si Lyra doon, na nakatayo sa gitna ng kanyang sala, winasak ng isang katotohanang pareho nilang hindi maintindihan. Sa loob ng marangyang sasakyan, ang katahimikan ay nakakabingi. Mas masahol pa ito sa sigaw. Si Donna Eliana ay nakatingin lang ng diretsyo sa daan. Ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela, ang perpektong mukha ay kasing tigas ng bato. Si Marco naman ay nakasandal sa bintana, pinagmamasdan ang mga ilaw ng San Celestina na dumadaan. Ang bawat post ng ilaw ay tila isang spotlight na nakatutok sa kanyang pagkakamali. Sinungaling ka. Ang mga salita ni Lyra ay paulit-ulit na umuulit sa kanyang isipan, isang kutsilyong patuloy na isinasaksak sa kanyang dibdib. Paano nangyari? Hindi niya talaga matandaan. Pero ang resulta ay naroon. Ang galit at sakit sa mga mata ni Lyra ay naroon. At ang isang batang natutulog sa kabilang kwarto ay ang buhay na ebidensya ng kanyang kasalanan. Pumasok sila sa malaking tarangkahan ng mansyon ng mga de Villa. Ang kadiliman ng gabi ay hindi kayang itago ang karangyaan ng kanilang tahanan. Ngunit para kay Marco ngayon, ang mansyon ay hindi isang tahanan. Isa itong hawla. Isang magandang hawla na gawa sa ginto at mga sikreto. Pagpasok pa lang sa malaking pinto, hinarap siya ng kanyang ina. Ang lamig sa mga mata nito ay napalitan na ng nag-aalab na galit. Marco, ano itong kahihiyan na dinala mo sa pamilya natin? Bulyaw ni Donna Eliana. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa matataas na kisam ng kanilang foyer. Isang de Villa. Nagkaroon ng anak sa labas. At kanino pa? Sa isang hamak na babaeng walang pinanggalingan. Mama, hindi ko sinasadyan. Iyon lang ang mahinang naisagot ni Marco.
Hindi sinasadya, tumawa ang kanyang ina, isang tawang walang kagalakan. Ang reputasyon natin, ang pangalan na iningatan ng mga ninuno natin, winasak mo dahil lang sa isang pagkakamali. Ang kasal mo kay Isabelle, ang pagsasanib ng ating mga pamilya, paano na ngayon yan? Hindi ko alam, Mama. Hindi ko alam, sigaw ni Marco pabalik, ang pagtitimpi ay tuluyan nang nawala. Gulong-gulo na ako. Nagsimula siyang maglakad-lakad, pabalik-balik, ang mga kamay ay nasa kanyang buhok. Ang kanyang isip ay parang isang bagyo. Ang imahe ni Lyra, ang mukha ni Maya, ang galit ni Isabelle, at ngayon, ang nakakasuklam na tingin ng kanyang ina. Ang solusyon ay simple, mariing sabi ni Donna Eliana. Kakausapin mo si Lyra Reyes. Bibigyan mo siya ng pera, kahit magkano. At pagkatapos, itutuloy mo ang kasal kay Isabel na para bang walang nangyari. Ang batang iyon ay hindi nag-i-exist. Maliwanag. Napahinto si Marco. Tumingin siya sa kanyang ina, hindi makapaniwala. Ganoon lang yon? Itatapon ko na lang ang sarili kong anak. Hindi mo siya anak, giit ni Donna Eliana. Isa siyang pagkakamali. Isang mansa na kailangang burahin. Sa sobrang galit at pagkalito, nasagi ni Marco ang isang maliit na mesa sa kanyang pag-atras. Isang salansan ng mga lumang libro at photo album ang bumagsak sa sahig. Blag! Tingnan mo ang ginagawa mo, sigaw ng kanyang ina. Yumuko si Marco para pulutin ang mga nagkalat na gamit. At doon, sa ilalim ng isang makapal na libro, may isang lumang litrato na nakaharap sa kanya. Isang litratong matagal na niyang hindi nakikita. Dalawang batang lalaki, magkamukhang magkamukha. Nakasuot sila ng pare-parehong damit. Ang isa ay nakangiti ng malaki sa kamera, puno ng kumpiyansa. Siya yon. Ang isa naman ay bahagyang nagtatago sa likod niya, ang ngiti ay nahihiya, ang mga mata ay may bakas ng lungkot. Isang pangalan ang biglang lumabas sa kanyang isipan. Isang pangalan na parang isang multo mula sa nakaraan. Si Mateo, bulong niya, ang boses ay halos hindi marinig. Dinampot niya ang litrato. Tinitigan niya ang mukha ng batang lalaki sa likod niya. Isang pamilyar na kirot ang biglang naramdaman niya sa kanyang dibdib. Napaangat ang tingin niya sa kanyang ina. Nakita niya ang pagbabago sa mukha nito. Ang galit ay biglang nawala. Ang pumalit ay isang bagay na mas malalim. Takot. Sino nang pinagsasabi mo? Mabilis na sabi ni Donna Eliana, sinubukang bawiin ang lamig sa kanyang boses. Si Mateo, Mama, pag-uulit ni Marco, mas malakas na ngayon. Ang kapatid ko. Nasaan siya? Ang mukha ni Donna Eliana ay biglang namutla. Ang kulay ay tila hinigop mula sa kanyang pisngi. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at galit. Mabilis niyang inagaw ang litrato mula sa kamay ni Marco. Huwag mo nang babanggitin ang pangalan na yan, sigaw niya, ang boses ay nanginginig sa isang emosyong hindi maintindihan ni Marco. Wala kang kapatid na Mateo. Naiintindihan mo? Wala. Tinalikuran siya nito at mabilis na umakyat sa hagdanan, iniwan si Marco na nakatayo sa gitna ng nagkalat na mga libro, hawak ang hangin, at isang malaking tandang pananong sa kanyang isipan. Ang matinding reaksyon ng kanyang ina ay isang kumpirmasyon. Mayroong isang malaking sikreto sa pamilyang ito. Isang sikretong mas malaki pa kaysa sa pagkakaroon niya ng anak. Kinagabihan, hindi makatulog si Marco. Ang kanyang isip ay naglalakbay, pilit na pinipiga ang mga alaala ng kanyang kabataan. Mga alaala ng isang kalaro, isang kakambal, isang anino na laging nakasunod sa kanya. Bakit tila binura ang lahat ng iyon? Tumayo siya at nagtungo sa bintana ng kanyang kwarto na nakatanaw sa malawak nilang hardin. At sa katahimikan ng gabi may narinig siya. Isang tunog. Isang malamyos at napakalungkot na himig ng piano. Nanggagaling ito mula sa isang maliit at nakahiwalay na bahay sa dulo ng kanilang hardin. Isang lumang guest house na laging nakalock na ipinagbabawal sa kanya na puntahan simula pa noong bata siya. Kilala niya ang himig na iyon. Isang malungkot na melodya na hindi niya narinig sa loob ng maraming taon. Ang himig na laging tinutugtog ni Mateo. Nanindig ang mga balahibo niya. Ang sikreto ng mansyon ay hindi lang pala isang alaala. Buhay ito. At nakakulong sa loob ng kanilang bakuran. Ang pag-alis ni Donna Eliana ay nag-iwan ng isang nakakabinging katahimikan. Ang kanyang mga salita, malamig, matalim, at puno ng pamamaliit, ay nanatiling nakalutang sa hangin, nilalason ang bawat sulok ng maliit na bahay.
Nakatayo lang si Lira sa gitna ng sala, nakatingin sa kawalan. Ang mga luha niya ay tumigil na sa pagpatak. Ang natira ay isang manhid na pakiramdam, na para bang ang puso niya ay isang basong nabitawan at ngayon ay basag na sa sahig. Sinungaling. Pagkakamali. Mansa. Iyon pala ang tingin nila sa kanya. At higit sa lahat, iyon ang tingin nila sa kanyang anak. Ang pagod na naramdaman niya sa loob ng 5 taon ay biglang bumuhos. Ang pagod sa pagtatago, sa pag-aalala, sa pagpapalaki ng anak ng mag-isa. Akala niya, sa pagbabalik niya sa San Celestina, kahit paano ay makakahanap siya ng kapayapaan. Ngunit ang nahanap niya ay isang bagyo na mas malakas pa kaysa sa kanyang inaasahan. Hindi na siya pwedeng manatili dito. Hindi niya hahayaang marinig ni Maya ang mga salitang iyon. Hindi niya hahayaang maramdaman ng anak niya na isa siyang pagkakamali. Kinabukasan, nagsimula siyang kumilos. Ang mga damit nila ni Maya ay maingat niyang tiniklop at isinilid sa isang malaking bag. Ang mga laruan ni Maya ay isinilid niya sa isang kahon. Ang bawat gamit na inaayos niya ay may kasamang bigat, isang paalala ng isang buhay na hindi natuloy. Napatingin siya sa isang maliit na music box, ang nag-iisang mamahaling bagay na pag-aari niya. Regalo iyon ng kanyang yumaong ina. Kailangan niya ng pera para sa pamasahe, para sa isang maliit na maupahan sa Maynila hanggang sa makahanap siya ng trabaho. May kirot sa kanyang puso, dinala niya ito sa nag-iisang sanglaan sa bayan. Ang halagang ibinigay sa kanya ay kakarampot, ngunit sapat na. Sapat na para makatakas. Sigurado ka na ba talaga dito, iha? Tanong ni Aling Nena ng hapong iyon, habang tinutulungan siyang mag-impake. Ang mukha ng matanda ay puno ng pag-aalala. Tumango si Lira, hindi tumitingin. Kailangan po, Aling Nena. Para kay Maya. Pero saan ka pupunta? Paano kayo magsisimula? Hindi ko po alam, pag-amin ni Lira, ang boses ay mahina. Basta malayo dito. Malayo sa kanila. Kinagabihan, habang nilalaro niya si Maya, isang kaba ang biglang sumalakay sa kanyang dibdib. Isang kahon ng gatas, ang pinakamahal na brand, ang nakalagay sa may pintuan nila. Walang pangalan. Walang sulat. Alam niya kung kanino galing. Kinabukasan, isang malaking stuffed toy na beer ang sumalubong sa kanila. Kinabukasan ulit, isang bayong ng prutas. Ang mga padala ni Marco ay hindi nakatulong. Sa halip, mas lalo lang nitong dinulo ang isipan ni Lira. Ang bawat regalo ay parang isang pag-amin ng kasalanan, ngunit isa ring paalala ng kanyang panloloko. Isang sampal na gawa sa seda. Para saan pa ito? Para ba gumaan ang konsensya niya? Isang hapon, isinama niya si Maya sa parke para maglaro. Kailangan nilang makalanghap ng sariwang hangin, malayo sa masikip na bahay na puno ng malulungkot na alaala. Habang masayang nagpapadausdos si Maya sa slide, napansin ni Lira ang isang pamilyar na anino na nakatayo sa ilalim ng isang puno sa di kalayuan. Si Marco. Hindi ito lumalapit. Nakatayo lang ito roon, nakatingin. Mula sa kanyang kinatatayuan, nakita ni Lira ang lungkot at pananabik sa mga mata nito habang pinagmamasdan si Maya. Isang tingin na puno ng pagsisisi. Ang puso ni Lira ay tila nahati. Isang bahagi nito ay nagagalit. Nagagalit dahil sa panloloko, sa sakit na idinulot nito sa kanya. Ngunit ang isa pang bahagi, isang maliit at hangal na bahagi, ay nakaramdam ng awa. Nakita niya ang pagtawa ni Maya. Narinig niya ang sigaw nito ng "Again, Mama, again." Nakita niya ang pangingilid ng luha sa mga mata ni Marco sa malayo. Sa sandaling iyon, ang sakit at pagmamahal ay naghalo sa kanyang puso, isang komplikadong emosyon na hindi niya maintindihan. Ang pagiging ina niya ay nagsasabing protektahan si Maya mula sa sakit na dala ng pamilyang ito. Ngunit ang pagiging babae niya ay nakakita ng isang lalaking wasak din, isang lalaking ngayon lang natututunang magmahal sa isang nilalang na hindi niya alam na kanya pala. Mabilis niyang hinila si Maya. Tara na, anak, uwi na tayo. Ayaw niyang makita ni Marco na nakita niya ito. Ayaw niyang harapin ang komplikadong nararamdaman niya. Ang pagtakas ay mas madali. Pag-uwi nila sa bahay, may isang sobre na nakasingit sa ilalim ng kanilang pinto. Nanginginig ang mga kamay na dinampot ito ni Lira. Hindi ito galing sa mga De Villa. Ang sobre ay simple, ordinaryo. Pagbukas niya, isang bus ticket ang laman. Isang ticket papuntang Maynila. Para sa susunod na araw. Walang pangalan ng nagpadala. Alam niya kung sino ang may gawa nito.
Si Aling Nena. Ito ay hindi isang regalo kundi isang mensahe. Isang tulong para sa isang desisyong matagal na niyang dapat ginawa. Tinitigan ni Lyra ang tiket. Ito na yon. Ito na ang huling senyales. Ang kanyang daan palabas. Ang hirap. Sobrang hirap. Ang puso niya ay nag-aalinlangan. Ang mga larawan sa parke, ang masayang tawa ni Maya at ang malungkot na mga mata ni Marco ay bumalik sa kanyang isipan. May karapatan ba siyang ipagkait ang isang ama sa kanyang anak, kahit gaano pa kasinungaling ang ama na yon? Ngunit may karapatan din ba siyang isugal ang kapayapaan ng kanyang anak sa isang pamilyang ang tingin sa kanila ay isang mansa? Napayuko si Lyra, hinayaan ang mga luha na muling bumagsak. Ang pag-ibig niya para kay Maya ang nanalo. Ang kapayapaan ng kanyang anak ang pinakamahalaga sa lahat. Hawak ang bus ticket, tumingin siya sa labas ng bintana. Ang San Celestina, ang bayang minsan niyang tinuring na tahanan at naging kulungan, ay malapit nang maging isang alaala na lang ulit. Kailangan na nilang umalis. Ang mundo ni Marco de Villa ay gumuho sa loob ng 24 na oras. Nagsimula ito kay Isabel. Hinarap siya nito sa library ng mansyon, hindi na suot ang peking ngiti at pag-unawa. Ang mga mata nito ay malamig at matigas. Nakapagdesisyon na ako, Marco, sabi ni Isabel, ang boses ay walang bahid ng kahit anong emosyon. Hindi ako magpapakasal sa isang lalaking may kahihiyan na daladala. Hindi ko sisirain ang pangalan ng pamilya ko para sa'yo. Hinubad nito ang mamahaling engagement ring mula sa kanyang daliri. Ang brilyante ay kumislap sa ilalim ng ilaw, isang simbolo ng isang kinabukasang hindi na mangyayari. Pumili ka, sabi ni Isabel, inilapag ang singsing sa mesang nasa pagitan nila. Ako at ang buhay na pinlano natin. O ang babaeng iyon at ang pagkakamali niyo. Hindi pwedeng pareho. Bago pa man makasagot si Marco, tinalikuran na siya nito. Ang paghahagis ng singsing sa mesa ay hindi isang tanong. Isa itong ultimatum. Ang pangalawang dagok ay mas matindi. Galing ito sa kanyang ina. Hinarap siya ni Donna Eliana sa kanyang opisina, nakaupo sa kanyang silya na parang isang reyna sa kanyang trono. Ang mukha nito ay kalmado, ngunit ang mga mata ay kasing talim ng kutsilyo. Nakausap ko na ang mga Gonzales, panimula nito. Alam na nila ang lahat. Pinagbibigyan ka pa nila ng isang pagkakataon, Marco. Isang huling pagkakataon para ayusin ang gulong ito. Mama, hindi ko kayang basta na lang itapon si Ye. Hindi niya masabi ang pangalan ni Maya. Ang pangalan ng kanyang anak. Ang batang iyon, putol ng kanyang ina, ang boses ay parang mga piraso ng yelo. Marco, makinig ka sa akin. Ang pamilyang ito ay may pangalan. May reputasyon. May legasya. Hindi natin hahayaang sirain yan ng isang bastarda. Ang salitang iyon ay tumama kay Marco na parang isang malakas na sampal. Kung pipiliin mo ang babaeng yan at ang anak niya, pagpapatuloy ni Donna Eliana, tumatayo, ituring mo na lang na hindi ka na de Villa. Wala kang mamanahin. Wala kang babalikan. Mag-isa ka. Ngayon, mamili ka. Ang pamilya mo o ang kahihiyan mo. Nakatayo lang si Marco sa gitna, napapalibutan ng mga ultimatum. Ang kanyang nakaraan at ang kanyang hinaharap ay sabay-sabay na humihila sa kanya sa magkabilang direksyon. Ang kanyang isip ay blanko. Ang kanyang puso ay manhid. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi pamilyar na numero. Nag-aalangan man, sinagot niya ito. Hello? Sir Marco. Si Aling Nena po ito. Ang boses sa kabilang linya ay nagmamadali at puno ng pag-aalala. Sir, umalis na po sila. Si Lyra at ang bata. Papunta na po ata sa bus station. Ngayon na po mismo. Isang kidlat ang tila tumama sa buong katawan ni Marco. Ang mga ultimatum, ang pera, ang reputasyon, lahat ay biglang nawalan ng halaga. Isang imahe lang ang lumitaw sa kanyang isipan, ang umiiyak na mukha ni Lyra at ang mga matang puno ng pagtataka ni Maya. Salamat po, Aling Nena, sabi niya bago mabilis na ibaba ang tawag. Tinalikuran niya ang kanyang ina. Tinalikuran niya ang singsing ni Isabel. Ang tanging naririnig niya ay ang tibok ng sarili niyang puso, isang desperadong tambol na sumisigaw ng isang pangalan. Maya. Marco, saan ka pupunta? Sigaw ng kanyang ina. Marco, bumalik ka dito. Hindi siya lumingon. Tumakbo siya palabas ng mansyon, sumakay sa kanyang kotse, at pinaharurot ito palabas ng tarangkahan.
Hindi na niya inalintana ang mga lubak sa daan o ang mga nagugulat na tingin ng mga tao. Ang tanging mahalaga ay ang pedal ng gasolina na nakabaon sa sahig. Huwag muna, please. Maabutan ko pa sila. Narating niya ang bus station. Ang lugar ay magulo at maingay. Mabilis na naglibot ang kanyang mga mata, hinahanap ang pamilyar na figura ni Lyra. At doon nakita niya. Isang bus na paalis na, ang mga gulong ay dahan-dahan nang umiikot. Sa isa sa mga bintana, nakita niya ang isang maliit na kamay na nakadikit sa salamin. Ang buhok ni Lyra ay bahagyang natatakpan ang mukha nito, ngunit alam niyang siya yon. Lyra, sigaw niya, tumatakbo palapit. Lyra, sandali. Huli na. Umalis na ang bus, dala-dala ang lahat ng nawala sa kanya. Naiwan siyang nakatayo sa gitna ng alikabok at usok, ang kanyang sigaw ay nilamon ng ingay ng terminal. Nawala na sila. Hindi niya alam kung paano siya nakauwi. Ang alam lang niya, ang mga paa niya ay nagdala sa kanya pabalik sa maliit at sira-sirang bahay na inupahan ni Lyra. Tulak niya ang pinto. Bumukas ito. Sa loob wala ng laman. Wala ng buhay. Tanging ang amoy na lang nila ang naiwan. Naglakad siya papasok, ang bawat hakbang ay mabigat. Tiningnan niya ang maliit na sala, ang kusina, ang kwartong tinulugan ni Maya. Wala na. Lahat ay nawala. At sa gitna ng sahig ng kwarto, may isang bagay na naiwan. Isang maliit na laruang kabayo na gawa sa plastik. Siguro ay nahulog mula sa kanilang bag sa pagmamadali. Dinampot niya ito. Ang liit. Ang gaan. Ngunit para sa kanya, ito ang pinakamabigat na bagay sa buong mundo. Doon, sa sahig ng walang laman na kwarto, lumuhod si Marco de Villa. Naramdaman niya ang paninikip ng kanyang dibdib, ang pag-init ng kanyang mga mata. Hawak ang maliit na laruan, ang matapang na pader na binuo niya sa buong buhay niya ay tuluyan ng gumuho. Ang unang butil ng luha ay pumatak sa kanyang kamay. Pagkatapos ay sumunod pa ang isa. At isa pa. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buong buhay bilang isang matanda, humagulgol siya. Isang iyak na puno ng pagsisisi, ng panghihinayang, at ng sakit ng isang amang nawalan ng anak na hindi man lang niya nayakap. At sa gitna ng kanyang pagkasira, sa pinakamadilim na sulok ng kanyang isipan, isang alaala ang biglang sumulpot, isang alaala na matagal nang nakakulong. Parang isang kidlat sa gitna ng bagyo. Malinaw. Ang madilim na hardin. Ang figura ni Lyra na umiiyak sa ilalim ng puno. At isang anino. Isang anino na papalapit dito. Isang aninong kilalang-kilala niya. Hindi siya. Hindi siya ang lumapit kay Lyra ng gabing iyon. Nakita niya ito. Nakita niya mula sa malayo. Nakita niya ang kanyang kapatid na si Mateo na naglalakad palapit sa umiiyak na si Lyra. Ang alaala. Parang isang kidlat na gumuhit sa madilim na kalangitan ng kanyang isipan. Malinaw. Hindi mapagkakamalian. Hindi siya. Hindi siya ang lumapit kay Lyra. Hawak pa rin ang maliit na laruang kabayo, mabilis na tumayo si Marco. Ang sakit ng pagkawala ay napalitan ng isang nag-aalab at desperadong pangangailangan na malaman ang totoo. Ang lahat ng piraso ng palaisipan, ang pagkalito ni Lyra, ang kakaibang kabaitan na naaalala nito, ang sarili niyang blangkong alaala, lahat ay nagsimulang magkaroon ng kahulugan. Isang kasinungalingan. Ang buong buhay niya ay isang kasinungalingan. Tumakbo siya palabas ng bahay ni Lyra at sumakay sa kanyang kotse. Hindi na siya bumalik sa mansyon. Ang kanyang sasakyan ay may sariling isip, tinatahak ang daan patungo sa isang lugar na matagal na niyang kinalimutan. Patungo sa nakakulong na sikreto ng kanilang pamilya. Huminto siya sa harap ng lumang guest house sa dulo ng kanilang hardin. Ang himig ng piano ay wala na, ngunit ang katahimikan ay mas nakakabingi. Walang pag-aalinlangan, sinipa niya ng buong lakas ang pintong kahoy. Bog. Ang lumang kandado ay sumuko. Bumukas ang pinto. Ang amoy ng alikabok, ng lumang kahoy, at ng pintura ang sumalubong sa kanya. Madilim sa loob, tanging sinaglang ng buwan ang pumapasok mula sa maruruming bintana. At sa gitna ng silid, nakita niya ito. Isang lalaking nakatalikod, nakaupo sa harap ng isang kanbas. Payat ang pangangatawan, bahagyang kuba ang mga balikat. At sa paligid nito, nakasandal sa mga pader, nakalatag sa sahig, ay dose-dosenang mga painting. Lahat ng painting ay may isang mukha. Ang mukha ni Lyra. Si Lyra na nakangiti.
Si Lyra na malungkot. Si Lyra na nagbabasa ng libro. Si Lyra na nakatingin sa malayo. Isang silid na puno ng pag-ibig na tahimik at hindi nasusuklian. Mateo, basag ang boses na sabi ni Marco. Dahan-dahang lumingon ang lalaki. Ang mukha nito ay ang mukha na nakikita ni Marco sa salamin araw-araw, ngunit mas payat, mas maputla, at ang mga mata nito ay puno ng isang napakalalim na lungkot na tila ba hindi na nito alam kung paano ngumiti. Marco, bulong nito, ang boses ay paos at halos hindi ginagamit. Anong nangyayari dito? Tanong ni Marco, lumalapit. Huwag mo siyang guluhin. Isang matinis na boses ang pumunit sa kanilang pag-uusap. Si Donna Eliana, hinal na hinal, ang mukha ay puno ng takot at galit. Sinabi ko nang huwag kang pupunta dito. Umalis ka. Hindi, ma, sigaw ni Marco. Hindi na ako aalis hanggat hindi nyo sinasabi ang totoo. Anong ginawa nyo kay Mateo? Bakit nyo siya ikinulong dito? Tumingin si Donna Eliana sa dalawang anak, ang kanyang matigas na postura ay unti-unting gumuho. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Para protektahan siya, umiiyak na sabi nito. Para protektahan kayong dalawa. At doon, sa gitna ng silid na puno ng mga larawan ni Lyra, ibinuhos ni Donna Eliana ang sikretong matagal na niyang kinimkim. Isang flashback ang bumalik sa isipan ni Marco. Isang gabi, maraming taon na ang nakalipas. Isang masayang family outing. Sila ni Mateo, mga bata pa, naglalaro sa likod ng sasakyan. Nag-aagawan sa isang laruan. Isang malakas na tulak mula kay Marco. Nahulog si Mateo sa kandungan ng kanilang ama na nagmamaneho. Isang malakas na busina. Ang pag-iwas. Ang pagsalpok ng kanilang sasakyan sa isang puno. Ang kadiliman. Ang huling naaalala ni Marco ay ang umiiyak na si Mateo sa tabi ng kanilang ama na wala ng buhay. Mula noon, si Mateo ay hindi na naging pareho. Sinisi niya ang sarili. Tumigil siyang magsalita. At si Donna Eliana, sa takot na masisi rin si Marco, at sa kahihiyan ng pagkakaroon ng isang isirang anak, ay itinago si Mateo mula sa mundo. Itinuring niya itong isang lihim, isang multo sa loob ng kanilang sariling bakuran. Itinago ko siya para protektahan ang pangalan natin. Ang kinabukasan mo, hikbi ng kanilang ina. Tumingin si Marco kay Mateo. Ang kapatid niyang buong buhay na nagdusa sa kasalanang hindi naman kanya. Ang gabi, sabi ni Marco, ang boses ay nanginginig. Ang gabi ng insidente sa school. Ang gabing iyon ikaw. Tumingin si Mateo sa kanya, at sa unang pagkakataon, nagsalita ito ng malinaw, ang boses ay puno ng sakit. Nakita ko siyang umiiyak, simpleng sabi ni Mateo. Pinahiya mo siya. Nasaktan ako para sa kanya. Gusto ko lang siyang damayan. Nagpatuloy ito. Madilim. Umiiyak siya. Akala niya ay ikaw ako. Inalo ko lang siya. Niyakap. Hanggang sa nangyari na. Natakot ako. Hindi ko alam ang gagawin. Kaya tumakbo ako. Natulala si Marco. Hindi panggagamit. Hindi panloloko. Isang pagkakamali. Isang trahedya ng maling pagkakakilanlan. Si Mateo, ang kapatid niyang tahimik, ang ama ng anak ni Lyra. At siya, si Marco, ang dahilan ng lahat ng sakit na ito. Ang kanyang kayabangan ang nagsimula ng lahat. Ang kanyang pananahimik ang nagpatuloy sa kasinungalingan. Tumingin siya sa kanyang ina, pagkatapos ay sa kanyang kapatid na may mga matang puno ng pagsisisi. Naintindihan niya ang lahat. Ang sakripisyo ni Mateo. Ang kasinungalingan ng kanyang ina. At ang sarili niyang kaduwagan. Lumapit siya sa isang painting. Isang larawan ni Lyra na nakangiti, ang mga mata ay nagniningning. Dahan-dahan niya itong kinuha mula sa pagkakasandal sa pader. Humarap siya sa kanyang kapatid. Hahanapin ko sila, sabi ni Marco, ang boses ay puno ng isang bagong determinasyon. Isang determinasyong hindi na para sa sarili niya. Hahanapin ko sila, Mateo. Tumingin siya sa larawan ni Lyra, pagkatapos ay muli sa kanyang kapatid. Para sa'yo. Para sa kanya. Para sa ating lahat. Ang amoy ng maalat na hangin at ang tunog ng mga along humahampas sa dalampasigan. Ito ang naging bagong mundo ni Lyra. Isang linggo na ang nakalipas mula nang lisanin nila ni Maya ang San Celestina. Nakahanap sila ng isang maliit na kwartong maupahan sa isang baybaying bayan na malayo sa lahat ng gulo.
Nakakuha siya ng trabaho bilang tagapagsilbi at tagalinis sa isang maliit na karinderya sa tabi ng dagat. Ang sahod ay maliit, ngunit ang trabaho ay marangal. Ang buhay ay simple. Sa bawat pagpunas niya ng mesa, sa bawat paghugas ng pinggan, pilit niyang binubura ang mga alaala ng San Celestina. Ngunit sa gabi, kapag yakap na niya si Maya, bumabalik ang lahat. Ang resulta ng DNA test. Ang mapanghamak na tingin ni Donna Eliana. Ang malungkot na mga mata ni Marco sa parke. Isang hapon, habang nagpupunas siya ng mesa malapit sa bintana, isang pamilyar na anino ang tumakip sa sikat ng araw. Nabitawan niya ang basahan. Si Marco. Nakatayo sa labas ng karinderya. Ang puso ni Lyra ay biglang kumabog ng malakas. Ang una niyang reaksyon ay takot. Hinanap niya si Maya na ligtas na naglalaro sa likod ng kusina kasama ang anak ng may-ari. Anong ginagawa niya dito? Paano siya natagpuan? Susumbatan ba siya? Kukunin ba si Maya? Ngunit ang Marco na nakatayo sa harap niya ay iba. Wala na ang mamahaling business suit. Nakasuot lang ito ng simpleng shirt at pantalon. Magulo ang buhok, may tumutubong balbas sa kanyang mukha, at ang mga mata niya ay pagod na para bang ilang araw na itong hindi natutulog. Pumasok ito sa loob. Ang mga mata ng ibang kumakain ay napunta sa kanila. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Lyra, ang boses ay malamig at mahina. Hindi ito sumagot. Sa halip may inilapag ito sa mesa. Isang bagay na nakabalot sa puting tela. Dahan-dahan niyang inalis ang takip. Isang painting. Natigilan si Lyra. Isang painting niya. Nakangiti siya roon, ang mga mata ay nagniningning na para bang wala siyang anumang problema sa mundo. Ang ganda ng pagkakagawa. Puno ng buhay. Puno ng pagmamahal. Tumingin siya kay Marco, gulong-gulo. Ano to? Hindi ako ang gumawa niyan, sabi ni Marco, ang boses ay basag. Tumingin ito sa kanya ng diretsyo, walang pagtatanggol, walang pagmamataas. Tanging isang napakalalim na pagsisisi. Lyra, kailangan mong makinig. Walang kasinungalingan. Hindi na ngayon. At doon, sa gitna ng maliit na karinderya, sa saliw ng tunog ng mga alon, ikinuwento ni Marco ang lahat. Sinimulan niya sa isang pangalan. Si Mateo, ang kapatid ko. Ang pangalan ay parang isang bato na ibinagsak sa isang tahimik na lawa ng isipan ni Lyra. Ang mga alaala niya, ang malabong imahe ng isang lalaking may malulungkot na mata, ay biglang nagkaroon ng pangalan. Ikinuwento ni Marco ang tungkol sa pagiging kambal nila. Ang aksidente. Ang pagkamatay ng kanilang ama. Ang kasalanang pinasa ni Mateo. Ang desisyon ng kanilang ina na itago ito mula sa mundo. Ang buhay ni Mateo sa loob ng isang kulungan sa kanilang sariling bakuran. Habang nagsasalita si Marco, ang mga pader na binuo ni Lyra sa paligid ng kanyang puso ay unti-unting gumuho. Nang gabing iyon, pagpapatuloy ni Marco, ang boses ay nanginginig, ikaw ang pinahiya ko. Ako ang may kasalanan. Pero hindi ako ang lumapit sa iyo sa hardin. Si Mateo. Nakita kanyang umiiyak. Gusto kanyang damayan. Ang hininga ni Lyra ay tila nawala. Ang lahat ay biglang nagliwanag. Ang magkaibang pares ng mga mata. Ang marahas na mga salita sa entablado at ang magiliw na dampi sa dilim. Ang malamig na pagtrato sa kanya ni Marco sa pagbabalik niya at ang malabong alaala niya ng kabaitan. Hindi iyon isang laro. Hindi iyon isang panloloko. Isang trahedya. Isang pagkakamali. Kaya pala, bulong ni Lyra. Kaya pala pareho ang resulta ng iyan. Tumango si Marco. Identical twins kami. Akala ko ako. Hanggang sa umalis kayo. Doon ko lang naalala ang lahat. Tiningnan ni Marco ang kanyang mga kamay na para bang ito ang pinakamaruming bagay sa mundo. At hinayaan ko. Hinayaan kong isipin mo na ako ang may gawa. Hinayaan kong isipin mo na isa akong halimaw. Kasi duwag ako, Lyra. Duwag ako. Napaupo si Lyra sa silya. Ang mga binti niya ay hindi na siya kayang suportahan. Ang bigat na dinala niya sa loob ng 5 taon, ang bigat ng kahihiyan, ng pag-aakalang naloko siya, ng galit, ay biglang nawala. Napalitan ito ng isang napakalaking pagkaunawa. Isang pagkaunawang masakit, ngunit nagpapalaya. Tumulo ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi ito luha ng sakit o galit. Ito ay luha ng paglaya.
Naintindihan na niya. Hindi siya biktima ng isang manloloko. Siya, si Mateo, at maging si Marco, ay mga biktima ng mga pangyayari, ng mga sikreto, ng takot. Tumingin siya sa painting. Ang ngiti niya roon. Iyon ang ngiting nakita ni Mateo. Ang lira na minahal nito mula sa malayo. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang kanyang puso ay pagod na, ngunit sa wakas, payapa na. Tumingin si Marco sa kanya, ang mga mata ay puno ng tanong at takot sa kanyang magiging hatol. Anong plano mo ngayon? Tanong nito, ang boses ay isang bulong, na parabang natatakot sa sagot. Tumingin si Lira sa labas, sa malawak na karagatan. Ang asul na tubig ay tila walang hanggan, puno ng mga posibilidad. Pagkatapos, ibinalik niya ang tingin kay Marco. Tinitigan niya ito ng diretsyo sa mata, at sa unang pagkakataon, wala na ang galit. Hindi ko alam, sagot niya, ang boses ay mahinahon at matatag. Pero sa unang pagkakataon, hindi na ako takot. Lumipas ang ilang buwan. Ang pagbabalik ni Lira sa San Celestina ay hindi na tulad ng dati. Hindi na siya isang takas na nagtatago sa dilim. Naglakad siya sa maalikabok na kalsada ng bayan, hawak ang kamay ni Maya, ang kanyang noo ay nakataas. Ang mga bulungan ay nandoon pa rin. Ang mga mapanuring tingin ay hindi nawala. Ngunit wala na itong epekto sa kanya. Ang katotohanan ay isang baluti na ngayon ay suot-suot niya. Marco. Pinanood ni Marco ang kanilang pagbabalik mula sa bintana ng kanyang opisina sa itaas ng mansyon. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang pagbabalik ni Lira ay hindi para sa kanya o para kay Mateo. Ito ay para sa sarili niya. At iyon ang pinakamahalaga. Maraming nagbago. Pinatawad siya ni Isabel, ngunit hindi na sila nagkabalikan. Ang kanilang relasyon ay itinayo sa maling pundasyon, at pareho na nila itong natanggap. Ang partnership ng kanilang mga pamilya ay natuloy sa negosyo, ngunit ang kanilang mga puso ay malaya ng tahakin ang magkaibang landas. Ang pinakamalaking pagbabago ay nangyari sa loob mismo ng mansyon. Hinarap ni Marco ang buong angkan ng mga De Villa. Ikinuwento niya ang buong katotohanan tungkol kay Mateo. May mga nagalit. May mga nahiya. Ngunit sa huli, ang katotohanan ang nanaig. Unti-unti, binuksan nila ang kanilang mga puso sa nawawalang miyembro ng kanilang pamilya. Si Mateo ay unti-unti nang bumabalik. Lumalabas na ito ng guest house. Nagsimula na siyang sumali sa mga hapunan ng pamilya. Ang kanyang mga ngiti ay bihira pa rin, ngunit totoo na. Ang kanyang pinakamalaking therapy ay si Maya. Lira. Nakaupo si Lira sa hardin ng mansyon, pinapanood si Maya. Ang bata ay tumatakbo, hinahabol ang mga paru-paro, ang kanyang tawa ay umaalingaw-ngaw sa buong lugar. Sa isang bench, nakaupo si Mateo, hawak ang isang sketchpad. Iginuguhit niya si Maya, isang tunay at masayang ngiti ang nasa kanyang mga labi. Sa tuwing lalapit si Maya sa kanya at ituturo ang drawing, ang mga mata ni Mateo ay nagkakaroon ng isang kislap na hindi pa nakikita ni Lira dati. Ang kanilang relasyon ay hindi romantiko. Ito ay isang bagay na mas malalim, mas tahimik. Isang pagkakaibigan na nabuo mula sa isang pinagsamahang nakaraan. Isang pag-unawa na hindi na kailangan ng mga salita. Si Mateo ang ama ni Maya sa dugo, ngunit para kay Maya, siya si Tito Mati na magaling mag-drawing. Lumapit si Marco at umupo sa tabi ni Lira, may dalang 2 baso ng juice. Inabutan siya nito ng isa. Salamat, sabi ni Lira. Katahimikan. Isang komportableng katahimikan. Si Mama gusto niyang humingi ng tawad, sabi ni Marco, hindi tumitingin kay Lira. Hindi niya lang alam kung paano. Ngumiti si Lira. Darating din tayo dyan. Ang pagpapatawad ay isang proseso. Para sa kanya, para kay Donna Eliana, para sa kanilang lahat. Tumingin si Marco kay Mateo at Maya. Minsan, naiinggit ako sa kanila. Ang simple lang ng lahat. Hindi naman kailangang maging komplikado, Marco, sagot ni Lira. Tumingin ito sa kanya. Sa mga mata nito, nakita ni Lira ang lahat ng pinagdaanan nila. Ang galit, ang sakit, ang pagsisisi, at ngayon, ang pagtanggap. Lira, sabi nito, ang boses ay seryoso. Hindi ko hinihiling na piliin mo ako. O si Mateo. Ang tanging hiling ko lang ay bigyan mo ako ng pagkakataong maging bahagi ng buhay ni Maya. Bilang isang kaibigan. Bilang isang Tito Marco. Ngumiti si Lira. Isang totoong ngiti. Marco, bahagi ka na ng buhay niya.
Tumakbo palapit si Maya sa kanila, pawis na pawis. Mama! Look! Tito Mati draw me. Ipinakita nito ang isang perpektong sketch ng kanyang mukha habang tumatawa. Wow! Ang ganda, anak, sabi ni Lyra. And Tito Marco, sabi ni Maya, bumaling kay Marco, can we play habulan? Tumingin si Marco kay Lyra na para bang humihingi ng permiso. Tumango si Lyra. Isang malaking ngiti ang sumilay sa mukha ni Marco, isang ngiting tila bumura sa lahat ng lungkot ng nakaraan. Naman! Habulin mo ako! Nagsimulang magtakbuhan ang dalawa sa malawak na damuhan. Ang kanilang mga tawanan ay sumama sa tawa ni Maya, lumilikha ng isang bagong musika sa hardin. Naiwan si Lyra at Mateo sa bench, kapwa nakatingin sa naglalarong sina Marco at Maya. Masaya siya, bulong ni Mateo, tumutukoy kay Maya. Masaya tayong lahat, sagot ni Lyra. Tumingin siya sa paligid. Ang mansyon na dati simbolo ng kapangyarihan at sakit, ngayon ay nagiging isang tahanan. Ang pamilyang dati puno ng sikreto, ngayon ay unti-unting natututong maging buo. Hindi ito perpekto. Marami pang sugat na kailangang maghilom. Ngunit mayroon ng pag-asa. Tumayo si Lyra at naglakad palapit kina Marco at Maya. Ang papalubog na araw ay nagbibigay ng isang ginintuang kulay sa buong paligid. Hindi niya alam kung ano ang bukas. Hindi niya alam kung sino ang pipiliin ng kanyang puso o kung kailangan pa ba niyang pumili. Ang alam niya lang, sa sandaling ito, ay sapat na. Nakaharap sila ni Marco sa isa't isa, habang si Maya ay tumatawa sa gitna nila. Walang mga pangako. Walang mga kasunduan. Tanging isang tahimik na pag-unawa na narito sila, magkakasama, para bumuo ng isang bagong klase ng pamilya. Salamat sa pagbabalik, mahinang sabi ni Marco, ang mga mata ay taos puso. Ngumiti si Lyra. Salamat sa paghahanap. Ang huling maririnig ay hindi na ang mga bulungan ng San Celestina, kundi ang malakas at masayang tawa ni Maya, isang tunog ng pag-asa, ng pagpapatawad, at ng isang bagong simula. At dito nagtatapos ang makulay na kwento ni Lyra, Marco, at Mateo. Mula sa puso ng inyong manunulat, isang taos pusong pasasalamat. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagsama sa bawat kabanata ng ating kwento. Salamat sa pagtawa, pag-iyak, pagkainis, at pag-asa kasama ang ating mga bida. Ang inyong pakikinig ang nagbigay buhay at kulay sa bawat salitang aking isinulat. Habang binubuo ko ang kwentong ito, isa lang ang laging nasa isip ko, na ang bawat isa sa atin ay may daladalang sariling lihim at sakit. Ang kwento ni Lyra at Marco ay isang paalala na ang katotohanan, gaano man ito kasakit, ang siyang tanging daan patungo sa tunay na paghilom at kapayapaan. Ito ay isang kwento ng pagpapatawad, hindi lang para sa mga taong nakasakit sa atin, kundi lalo na para sa ating mga sarili. Ito ay isang kwento ng pag-asa, na kahit sa pinakamadilim na nakaraan, ay palaging may sisibol na isang bagong simula. At higit sa lahat, ito ay isang kwento ng pag-ibig sa iba't ibang anyo nito, ang pag-ibig ng isang ina na kayang harapin ang lahat, ang pag-ibig na tahimik at handang magsakripisyo, at ang pag-ibig na natututong bumangon mula sa pagkakamali upang maging mas matatag. Ngayon, gusto ko namang marinig ang inyong saloobin. Ano ang pinakapumatak na aral sa inyo mula sa kwentong ito? Aling eksena ang hindi nyo malilimutan? Huwag kayong mag-atubiling iwanan ang inyong mga komento sa ibaba. Ang bawat isa sa mga ito ay mahalaga sa akin. Muli, ang aking taos pusong pasasalamat sa inyong lahat. Hanggang sa ating susunod na kwento.